Hello mga G.I. Joe fanatics. So nandito tayo para tignan o reviewin itong si G.I. Joe Classified Series Wayne Beachhead Sneeden or aka Beachhead. So itong si Beachhead, ito yung parang kauna-unahan na halos siguro mga second wave na to. So number 10 siya sa classified series. So ito yung mga unang-unang labas ng mga G.I. Joe classified series ng Cobra Island. So ito yung packaging niya. So plastic packaging siya. Ito yung mga kauna-unahan. Ito yung nasa gilid. Tapos ito yung nasa likod. Na ito yung mapa ng Cobra Island. Yan. Una sa lahat, tingnan natin muna yung mga gamit ni Beachhead. So, ito yung mga gamit niya, halos puro green eh. Ito yung mga puro green. Unahin natin dito sa baril niya. Ito. So, ito yung baril niya. Hindi naalis yung magazine clip. So, yung mga unang-una na mga gawa ng mga classified series. Ayan, hindi siya naaalis. Ayan, hindi. So, nakadikit siya. So, ayan. So, ang color niya is walang iba kundi green. So, ayan, green. Ayan yung baril niya. Ayan, pagdating sa handgun niya, green din. Green din. Ayan, ito yung handgun niya. So, ayan. Green. Baka gawin ko dito, baka i-custom ko to eh. Baka layan ko ng black. Tapos siguro ito lang iiwan ko. Itong handle lang siguro yung green. Para magkaroon ng ibang kulay siya. Ito yung handgun niya. Then next, ito yung parang, ano ba tawag dito? Parang arrow. Parang pana niya. Ayan. So, si Beachhead, may ganito rin siya. May ganito siya. Ayan. So, green din ang kulay. Ayan. And next, itong knife niya, ito, green din to. Green din ang color nito. Pero, kinulayan ko na. Kinulayan ko ng black para magkaroon naman ng konting pagbabago sa gamit niya. Yan. Ito yung knife niya. Then sunod, ito yung beret niya. So yung beret niya is red. Red. Yan. Yan yung beret niya. Sa mga cartoons naman, hindi ko rin siya nakitang nakaberet. Hindi ko lang kung bakit nilagay siya ng beret. Dahil siguro mataas din ang katungkulan ni Beachhead eh. So susunod na siya kay Flint. Mauuna siyempre si General Hawk, then si Duke, then si Flint, then si Beachhead na. So siya yung pang-apat sa pinakamataas pagdating sa G.I. Joe. Yan, siguro kaya nilagyan siya ng beret na pula. Yan. Then, punta naman tayo kay Beachhead. Si Beachhead, ito yung actually ito yung favorite ko sa lahat ng G.I. Joe. Si Beachhead, yung karakter niya sa cartoons. Pero pagdating dito sa action figure, hindi siya masyadong ka-stand out katulad ng mga classified series. Pero siyempre siya yung favorite ko kaya ni-review ko siya. May favorite ako sa Cobra, si Firefly. Siya naman ang favorite ko pagdating sa G.I. Joe o sa mga bida. Dahil
Si Beachhead may attitude din siya eh. So medyo may pagka-arrogant pagdating sa cartoons. May pagka-mayabang siya. Pero yung pagyayabang na yun eh may pagyayabang talaga siya pagdating sa karakter niya. So meron din ako nagkaroon din ako nito nung OG na yung 3.75 yung 80s. Nagkaroon din ako ng Beachhead nun, pero siyempre hindi ko alam kung saan na nalagay yun. So kaya binili ko si Beachhead kasi yun nga, favorite ko siya. Then ang Beachhead nga pala, meron siyang isang hindi ko alam kung dalawa o tatlong version to eh, pero ang alam ko dalawa lang, yung sa mata. So kung titignan mo yung isang version, blue yung mata niya. So yun yung mas mahal. Yun yung mas mahal pagdating sa figure. Ito ang color ng mata niya rito. It's tingin ko it's brown. Brown yung mata. Kaya hindi siya ganoon ka yung ano niya, yung price niya. Kasi yung blue, mahal talaga siya eh. Siya yung pinaka-alos mahal. Tsaka ang hirap niya nang hanapin yung version na Beachhead na blue eyes. So, check natin yung articulation niya. Pagtingin sa baba, so, ang ganda naman yung articulation niya pagtingin sa baba. Pagtingin naman sa taas, maganda rin naman. Yan. So kaso nga lang, siyempre pagka sa mga picture, pangit siyang tignan eh. Pangit siyang kuhaan ng picture na kita yung ano niya, kita yung parang yung peg niya rito eh. Yung ganda naman yung movement niya sa head. Then yung head sculpt niya, it's okay din naman. Although medyo safe kasi yung mga head sculpt pagka yung mata lang ang kita eh. Diba? Hindi katulad ng kita yung buo. Kasi ito si Beachhead parang naka-cover yung ano niya, yung ulo niya, yung mata lang ang kita. Then dito butterfly joint. So okay naman. Dito medyo mahigpit. Then magagalaw din siya na ganyan, yung T-pose. Ayan, mati-T-pose din siya. Ayan. Pagdating dito sa siko niya, ito yung mga unang labas kasi. Hindi pa siya pinless eh. So, pero double na rin siya. Double din siya. Sa kabila ganun din. Double din siya. Then pagdating sa ab crunch, hindi masyado yung ab crunch niya. Kasi natatakpan ng best niya. Ayan. Kaya hindi masyadong yung ab crunch niya. Hindi masyadong diba? Hindi masyado. Then nabababa rin yung legs niya rito. Para ayan. So, pagdating sa articulation, hindi rin masyado kasi nababangga na ng best niya. So ito dahil nga sa yung mga unang labas, hindi pa siya pinless yung sa tuhod niya. Pero double din naman siya. Yan. Double. Yan. So, pagdating sa ano niya, sa ankle, so okay naman. Yan. Ankle niya rito, so tumatama rin dito sa parang padding niya rito, kaya hindi masyado, pero naiikot din siya. Ayan. So okay din naman yung articulation. Ayan. Ayan. So ayan si Beachhead. Dahil rin ganap kay Beachhead magdating sa cartoons. Subukan natin yung mga gamit niya. Suot natin sa kanya. So unahin na natin yung knife niya. Yung knife niya dito. Ayan. Then yung handgun niya. Ayan.
Ayan, sagwa talaga eh, kasi puro green. Hindi man lang binago yung mga color, di ba? Green. Pati itong baril niya. Ganda sana eh, kaso green din. Di ba? Ngayon kung kukulayan ko, baka nasira ako rin eh. Maghanap na lang ako ng baril para sa kanya. Ayan. Tapos itong ano niya, parang arrow or parang pana niya o arrow gun tawag dito, hindi ko alam. So comment down below kung anong tawag dito. So dito siya nalalagay. Ayan, para alas lahat din ang gamit niya na lalagay din. Then yung ano niya, yung beret niya. Ayan. Bagay din naman na naka-beret siya. Pero most of the time sa cartoons hindi naman siya naka-beret. So siguro nga dahil sa ano rin siya, mataas din yung katungkulan niya. So nilagyan siya ng beret. Ayan. Yep. Then post na natin si Beachhead. Ayan. Itong nga palang Hasbro, so lalabas din, may balita na lalabas din yung retro version, ang retro card ni Beachhead. Excited din ako dun na makita. Sana ma-improve nila yung retro version. So, sana mas maganda kaysa dito yung retro version ng Beachhead. Alright, salamat sa mga nanood. Yojo.